Verse 17, then it came to pass, when Pharaoh had let the people go, that God did not lead them by way of the land of the Philistines, although that was near. For God said, lest perhaps the people change their minds when they see war and return to Egypt. So God led the people around by way of the wilderness of the Red Sea. And the children of Israel went up in orderly ranks out of the land of Egypt. So ngayon ay sila ay lalakad na out of Egypt dahil pinayagan na sila ni Pharaoh. But then, ang sabi doon ay nilid sila ng ating Panginoon hindi doon sa shorter route, kundi doon sila inilid ng ating Panginoon sa longer route, which is the way of the wilderness or the wilderness route. So bakit? Bakit gano'n? Imbis na mabilis silang makakarating doon sa promised land, ba't doon sila pinadaan ng ating Panginoon? What is the purpose? At tunay nga na from Egypt going to the promised land ay may malapit na daan. According sa pag-aaral ay from Egypt going to the promised land ay 11 days by walking. 11 days noong panahon na yon at maging hanggang ngayon. 11 days journey by walking from Egypt going to the promised land, Canaan na ngayon ay Israel. 11 days journey lang. Although mahaba pa rin yung lakaran, 11 days compared sa wilderness route, which we know 40 years silang nasa wilderness bago sila nakapasok sa promised land. At kung maaalala nyo, at the time of Joseph in the book of Genesis, na si Joseph, na siya na yung governor of Egypt, at nagkaroon ng famine sa land of Egypt and the land of Canaan, matatandaan natin doon na yung kanyang mga kapatid ay nagpapabalik-balik from Canaan to Egypt, from Egypt to Canaan, and so on and so forth. Why? Because doon sila kumukuha ng pagkain nila doon sa Egypto. Then babalik sila. So may shorter route. But then, sabi dito, interestingly, na inilid sila ng ating Panginoon sa longer route, which is the wilderness route. So what is the reason? What is the purpose? Bakit nila ginawa? Maging ako, mga kapatid, naging katanungan ko rin yan noon, ano? Bakit? Bakit doon pa sila dinala ng ating Panginoon? Bakit hindi na lang doon sa mas mabilis? Shorter route, para sila yung mabilis na makarating doon sa promised land. At here is the reason why. May purpose ang ating Panginoon. Because alam ng Panginoon, lahat ng bagay, nakikita niya lahat ng bagay. At hindi lang yon, alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso at isipan, children of Israel. Kaya, ito ang sabi ng Panginoon, this is the purpose kung bakit sila pinadaan sa wilderness. Lest perhaps
The people change their minds when they see war and return to Egypt. Yun yung purpose ng ating Panginoon. Sabi doon ng ating Panginoon, baka kapag nakarating sila ng mabilis doon sa promised land at nakita nila yung gera, ay muli silang bumalik sa Ehipto dahil malapit lang. Nakita nila na may mga kalaban doon, may labanan, may gera. Mabilis silang magdi-decide na pupuntang babalik muli sa Ehipto dahil malapit lang. Okay? At tunay naman, dahil doon sa promised land, although yun ay lupang pangako ng ating Panginoon na sinasabi doon, a land flowing with milk and honey, matabang lupa, fertile land, fruitful land, I believe napakaganda, luscious green, naroon dahil matabang na yung lupa. Pero, take note mga kapatid, na maraming nakatira doon. Maraming nasyon ang nakatira doon. Ibig sabihin, marami silang ibabattle doon. Hindi sila pupunta doon at papasok na lamang basta at kukuhanin yung land. Although yun ay itinalaga na para sa kanila, pero may mga naunang nakatira doon. At sinasabing, Canaanites, ano pa ba? Hittites, Hivites, Jebusites, Amorites, lahat na ng ites naroon yung mga kalaban nila. At hindi lang basta-basta yung mga kalaban nila, hindi lang pipitsugin yung mga kalaban nila doon. Sanay sa labanan yung mga nakatira doon, at gayon din sila ay mga giants. Malalaki sila. Talagang malalaki. Kaya that is the purpose. Kaya doon muna nila at doon muna inilig ng ating Panginoon ang children of Israel, the land of the wilderness or the wilderness route. Why? For the purpose of to teach them. Tuturuan muna sila ng ating Panginoon. Ite-train muna sila ng ating Panginoon para sila ay maging handa. Teach them and to prepare them. Turuan silang makipag laban, palalakasin sila physically, mentally, and spiritually. Ihahanda sila ng ating Panginoon doon. Lahat ng bagay ay ituturo sa kanila ng ating Panginoon in the wilderness. Yan. So that is the purpose. Lahat ng mga pangyayari, lahat ng ginagawa ng ating Panginoon, mula noon, makikita natin dito in the children of Israel, maging sa ating buhay ngayon, ginagawa ng ating Panginoon ay may purpose. Minsan nga lang ay hindi natin agad-agad maunawaan kung ano ang ginagawa ng ating Panginoon. Minsan nagkakaroon tayo ng katanungan, bakit ganito ang nangyayari sa ating buhay? Bakit nangyayari itong mga bagay sa ating buhay? At pakatandaan po natin mga kapatid, may purpose ang ating Panginoon. Kung bakit nangyayari ang lahat ng yan? Kailangan na natin gawin, matuto tayong magtiwala sa ating Panginoon. Panalangin natin. Humingi tayo ng kasagutan sa ating Panginoon. Lord, ipaliwanag mo, Panginoon, ang mga pangyayari nito at tulungan mo ako na malagpasan ang lahat ng mga ito. Magtiwala tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hindi pa man natin nauunawaan o wala pa man tayong kasagutan patungkol sa mga bagay na yan na nangyayari sa ating mga buhay pa. Patuloy tayong manalangin and we seek for answer sa ating Panginoon. Patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. So may purpose, God has a purpose.
So God led them in the wilderness way for the process of refining and purification. So hindi lamang sila tuturuan doon, prepare them, also to prepare them, but there is also the process of refining and purification. Kasi doon ay makikita ng ating Panginoon kung sino talaga ang tunay na nagtitiwala sa Kanya, kung sino talaga yung tunay na nananampalataya sa Kanya, kung sino talaga yung tunay na sumusunod sa salita ng ating Panginoon. That is the refining process, the purification process in the wilderness. Lahat yun ay ituturo sa kanila ng ating Panginoon. Because wilderness, alam natin, wilderness, disyerto, wala kang ibang makikita dyan sa disyerto. Kundi puro buhangin. Okay? Kaya, napakahirap dyan ng pagkain, inumin, and then yung kanilang protection. They are so vulnerable sa mga attack ng kaaway na nakapaligid sa kanila on their journey. Kaya ituturo sa kanila ng ating Panginoon na sa Panginoon lang magtiwala. Sapagkat alam ng ating Panginoon yung na kung ano yung nasa puso at isipan nila. Maaaring nakalabas na sila sa Egypt. Pinalaya na ng ating Panginoon. At tunay, sabi ng salita ng Panginoon, kung sino yung pinalaya ng ating Panginoon ay tunay na malaya na. Pinalaya na sila ng ating Panginoon. But God knows their heart. God knows what they're thinking. God knows what is in their heart. Maaaring nakalabas na sila ng Egypt, but their heart ay naroon pa rin. Kaya gustong burahin ng ating Panginoon lahat na everything about Egypt, about bondage, about slavery, na ituturo ngayon sa kanila ng ating Panginoon na wala silang ibang aasahan, wala silang ibang pagtitiwalaan, kundi ang Panginoon lamang. In the wilderness, walang pagkain, walang inumin, walang protection. Na ang Panginoon lamang ang lahat ng magpo-provide. Ang lahat ng ang tunay naman, makikita natin sa mga succeeding chapters, and we know the story, or we know this event, hindi lamang sa story, but this is an actual event, mga kapatid. We know this event, yung mga succeeding events on their wilderness journey na ang Panginoon ang nag-provide sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Pagkain, pinadala sila ng Panginoon ng mana. Every day, nagpapadala sa kanila ang Panginoon ng mana upang kanila kakainin. Kung sila ay nauuhaw, nagpapabukal ang ating Panginoon ng tubig nasa lupa, sa bato, para kanilang iinumin. Imagine. Lahat na yan ay pinoprovide ng ating Panginoon. Maging sa protection, kailangan nila ang Panginoon ang cover, hedge of protection, all the children of Israel in their journey. Kaya yun yung nais na gawin ng ating Panginoon, ituro ng ating Panginoon to the children of Israel na sila ay ang matuto na sa Panginoon lamang tiwala. Nanampalataya.
Tinuturuan sila ng ating Panginoon. Pinapalakas sila ng ating Panginoon, hindi lamang physically, kundi mentally and spiritually. Their faith, their belief, lahat, pinarabay ng ating Panginoon, lahat. Miracles, signs, and wonders, ipinakita sa kanila ng Panginoon. Sinasabi sa kanila ng Panginoon, ako si Yahweh. Sabi ng, I am that I am. Ako lamang ang nag-iisang Diyos. Ako lamang ang tunay at nag-iisang Diyos. Dinedeclare ng ating Panginoon. All the children of Israel. Now, sa ating pong panahon ngayon, in our modern day and age, as a believer and as a follower of Jesus Christ, kailangan po natin maunawaan, mga kapatid, na minsan inaalaw tayo na magdanas ng trials, challenges, hardship sa ating mga buhay. Minsan inaalaw tayo ng Panginoon na dumaan sa wilderness way. Why? Because nakita natin, nasaksihan natin the children of Israel. May nais na ituro sa atin ang ating Panginoon to teach us, to prepare us. Maaring may great blessing na nakaabang sa atin ang ating Panginoon. But He is not allowing us na mabilis natin makuha lahat ng yan. But pinapadaan muna tayo sa kanyang way, in His way, to teach us, prepare us, so that when time comes, the right timing, God's timing, ay ready na tayong i-accept yung blessing na yun. At ma-handle natin ang maayos yung blessing na nakalaan para sa atin. And also to refine us, to purify us. Kaya tayo pinapadanas ng ating Panginoon iba't ibang klaseng trial. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang mga wilderness na pinagdadaanan sa ating mga buhay. Refine us, to purify us, para patuloy tayong turuan ng ating Panginoon, para patuloy tayong pagtibayin ng ating Panginoon na in our wilderness, wala tayong ibang makikita, wala tayong ibang aasahan, wala tayong ibang sasandigan, kundi ang Panginoon lamang. Nasa Kanya lamang tayo asa, nasa Kanya lamang tayo titingin. At in our wilderness journey, tungo doon sa Kanyang promise, blessing, provision, na siya magpo-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya, ano man yung ating pinagdadaanan, mga kapatid, iba't iba tayo ng mga pinagdadaanan, iba't iba yung mga buhay natin. Meron kayong pinagdadaanan, kami meron din pinagdadaanan. Iba't iba yung wilderness natin. But then, patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Huwag tayong bibitaw sa ating Panginoon at hindi niya tayo bibigay. Tuloy tayong umasa sa Kanyang mga salita at sa Kanyang mga pangako dahil ang Panginoon, siya ay tunay at tapat sa Kanyang mga pangako at sa Kanyang mga salita. Kung ano yung sinabi niya, ano yung Kanyang ipinangako sa atin, 100% mga kapatid. No doubt na ito ay ibibigay na sa atin. Ano yung pangako niya sa atin. Basta matuto lang tayo mga kapatid. Patuloy, walang palataya, sumunod, at magtiwala sa ating Panginoon. Na siya lamang ang source ng lahat, ang bibigay sa lahat ng ating pangangailangan. Na hindi ang ating kalakasan, hindi ang ating karunungan, wala tayong ipagmamalaki, kundi
lahat. Kaya tayo ay nabubuhay every day. Every day, mga kapatid. Dahil sa grace and mercy ng ating Panginoon sa kanyang provision. Kaya tayo ay nabubuhay. Every day, mga kapatid, ay nasasaksihan natin ang miracle na ginagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Salamat sa inyong mga pakikinig. And I hope na itong mensahe na ito mula sa ating Panginoon ay nagbigay ng encouragement sa bawat sa pag-asa at kalakasan. Maraming salamat mga kapatid at hanggang sa muli, purihin ang Panginoon. God bless and shalom.